Welcome back to my channel, Ramier Boulder. Don't forget to like and subscribe. No? Magandang umaga po. Ngayon po ay Sabado. Ang petsa po ngayon ay October Saturday. Ano po? October 25, 2025. October 25, 2025. Ayon po sa ayon po kay Antonio Trillanes, ano po? Ah, Sa susunod na linggo po ay mayroon daw pong magsasampa na personalidad ng kaso. May isang personalidad na magsasampa ng kaso tungkol dito kay BP Sara. Ano? Ayon pa rin po sa balita, ito daw po ay tungkol sa kanyang confidential fund nung siya pa po ay secretary ng Department of Education at the same time siya po yung BP. Ano? Ang mahirap po rito, ah, mayroon na po siyang dating kaso na isinampa. Kung natatandaan niyo po, ito yung November 2024 kung saan di umano'y nagbanta siya. Nagbanta siyang ipapapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at yung unang ginang at saka yung kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez. Kung siya ay mapapatay, yun po ang binitawan niya. Di ba po? May video pa po yan. Ah, nag Nag-file po ang NBI ng kaso sa DOJ, ang pagkakaalam ko. Itong ifa-file ngayon sa susunod na linggo, ibang kaso po ito. Hindi pa po binabanggit ni Antonio Trillanes kung sino ang taong ito na mag-file ng kaso laban po kay Sara Duterte, no? Ito po ang report. Pakinggan po natin. Bilyonaryo News Channel. May pasabog na darating na magbubuko sa umano'y malakihang pangungurakot ni VP Sara Duterte. Magbubuko sa malakihang pangungurakot ni VP Sara Duterte. Ito na po. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, may magsasampa ng isang reklamo at ebidensya na anya'y siguradong magpapatunay ng malawakang anomalya na kinasasangkutan daw ng bise. Ito raw ay malamang na ihahain sa susunod na linggo. Narinig po ninyo? Malamang ito raw po ay ihahain sa susunod na linggo. Either Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Next week. Kasi October 25 ngayon, 26 sa Sunday, 27 Monday. Yan na po. Antabayanan po natin yan dahil hinihintay po ng sambayan ng Pilipino maliban doon sa kanilang DDS, yung mga supporters nila. Ang gusto nila kasi itong impeachment trial na to ituluyan ng baliwalain ng tao ng gobyerno, ano? Baliwalain na, wag nang ituloy. May pag-asa na pa naman pong ituloy yung impeachment kasi archive lang po, hindi po dismissal. Magkaiba po kasi yung archive at dismissal. Kapag sinabi mong dismiss, wala na po talaga. In-archive lang po ng Senado ang impeachment complaint kay Sara Duterte. Patuloy po natin. Balita ko meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Merong mag-file, not necessarily ako, tungkol kay Vice President. Dinawin po natin hindi po si Trillanes ang magfa-file. Mayroon isang personalidad na magfa-file. Not necessarily si Antonio Trillanes, no? Sara Duterte, yung sa confidential funds niya,
At yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila. Yan po ang malaki ang ano matagal ko nang hinihintay yung bank account po. Bank account nilang dalawa na magkasama si Rodrigo Duterte and or Sara Duterte. Yung joint account nilang mag-ama. Maliban po doon, may mga account pa po yung mga kapatid niya, sila Pulong, sila Baste, si Kitty, at saka yung si sino ba to, si Abansenya, yung babae. Tumatanggap daw po di umano ng dividendo. Naibalita na po yan noon eh. Na naimbestiga na po yan doon sa Quadcom. At inamin naman po ni Rodrigo Duterte na mayroon siyang perang bilyones. Ang katwiran niya nga po, eh, ano bang palagay mo sa akin? Hindi kami kikita ng ganyan. Isa akong lawyer. Yun po ang katwiran ni Duterte. Isa daw siyang lawyer. Hindi niya daw ba kikitain yung ganong kalaking halaga? Iwan natin. Kasi nakukompute po yan kung magkano ang yung tinanggap taon-taon sa ilang taon mong pagiging fiscal, ilang taon mong pagiging abogado. Kasi nung tumigil po siya ng pagiging pagsilbi sa nung pagiging fiscal niya yata is tumigil na po siya doon, naging mayor na siya eh. Tumakbo siya ng pagiging mayor. Makukompute po 'yan. Ano po? From the drug lords. Hmm. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every 6 months. Tapos, meron pa Alam niyo po mga kababayan, malakas po talaga ang loob nitong si Antonio Trillanes kasi may hawak po siyang ebidensya eh. Dito nga po tumiklop ang mga Duterte sa kanya dahil kung natatandaan nyo pa hinaras ng hinaras ito ni Duterte dahil nga doon sa kanyang release paper na ano bang tawag doon yung executive clemency ba yun na ibinigay ni Pinoy sa kanya dati kasi po sa Oakwood Mutiny kasama po siya po yung leader doon eh. Nakulong po sila nung panahon ni Gloria. Nakalabas din po nung panahon ni Pinoy dahil binigyan siya ng executive clemency ni Pinoy, Kung hindi po ako nagkakamali. Kaya po siya nakalabas. Yun po ang ginawang dahilan na hindi daw po yata valid yun. Yun po ang sinisilip na lang dahilan. Kasama po si Secretary of Justice nung panahon po ni Rodrigo Duterte kasi kritiko nga po nila ito si Trillanes hanggang ngayon. Ano po? Hindi po nila nakitaan ng isang kasalanan eh. Wala silang nakita ni isang bahid upang siya'y muling bumalik sa piitan. Hindi po nila nakasuhan. Lately, may kaso ngayon, pero na-dismiss rin yung mga final ng mga nila Pulong Duterte at saka ni Manscarpio na kaso sa kanya. Na-dismiss na po ng hukuman yon yung mga panibagong kaso na isinampas laban sa kanya. Ano? sila makikitang iba dyan. Makikita nila kung gaano kalaki ang pera na ninakaw ng nila Sara Duterte kasama si Manscarpio. Para sa akin po, itong perang ito, hindi naman ito ninakaw eh. Tumanggap sila ng suhol. Kasi yun, suhol ng bawal din po yun. Kasi yung pagnanakaw, yung perang galing sa bangko, galing sa gobyerno, yun ang kukunin mo. Pero ito, dividendo galing sa mga drug lord, siguro, ibang, ano bang tawag, tamang term doon? Di ba, lagay? Tumanggap ka, bribery. Oh.
patuloy po tayo. And we're talking about billions. So it's not of just the pesos. 160 million It's not. confidential fund. Billions ito. Kailan po mangyayari ito? Kailan daw po mangyayari ito? Kasi ang involved na pera daw dito is billion. Hindi po milyon na billions. Ano? Pagka na-file na nila, so the ombudsman, through the memorandum of agreement with AMLAC, pwede nila makuha lahat yun. Manatiling Nakita niyo po ninyo? Ito po ang kaso na ifa-file daw po next week ng isang personalidad laban po sa pangungurakot ni BP Sara. Ito po ay galing mismo kay Antonio Trillanes, ano? Sinabi ni Trillanes na hinug na po na ang kaso at may mga taong magsasampa nito bagaman hindi niya tinukoy kung sino ang mga magsasampa. Marami pala sila, hindi pala isa lang, dalawa, tatlo siguro. Ano po? Kaya yan po ang abangan natin sa susunod na linggo. Mag-aabang po tayo kasi ako ang sa akin lang, hindi naman po ako maka Duterte o maka Marcos ako. Hindi po. Kung sino po kasi yung nakaupo, doon po ako pro Philippines po ako eh. Ayoko po yung nandito ako sa side nito, nandito ako sa side nito. Hindi po ako ganun. Once na sino inelect ng tao nanalo, yun ang suportahan natin. Ganun po. Pero kung ikaw nabahiran ka ng pangungurakot, ay malamang mababatikos ka talaga. At isa na po ako ron sa babatikos. Na gayang ginagawa ko ngayon, binabatikos ko yung itong mga taong gobyerno na sangkot sa anomalya. Kahit presidente ka pa, kahit vice presidente ka pa. Kapag gumawa ka ng mali, mali. Mababatikos ka. Babatikusin kita. Tandaan niyo po yan. Hindi po ako anti-Duterte o anti-Marcos o pro-Duterte o pro-Marcos. Pro-Philippines po ako. Pro-Filipino. Tandaan niyo po yan. Ano po? Kaya ano po ang inyong opinion sa vlog na ito? Kayo na lang po ang humusga. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at panunood. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Ano? Malaking tulong po ito pag nag-like po kayo, nag-subscribe at paki-share na rin po. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.